Hey guys, ako nga pala si Generous Rex in UK, at ganito naging experience ko pauwi ng Pilipinas. Galing sa bahay, inihatid ako ng kaibigan ko na 14 na years na dito sa UK, kapitbahay ko sa Mako, Davao de Oro. At pagdating namin sa airport, tinuruan niya ako saan maghintay, anong counter ang pupuntahan para sa check-in baggage dahil isa year pa lang ako dito sa UK, di ko pa alam kung paano umuwi. At baka maligaw ako ng landas na tatahakin. At pagkatapos kong maghintay sa malaking screen monitor kung saan yung counter ng Etihad Airlines, ay nagtungo na ako paroon sa counter. Si Etihad Airlines nga pala ang sasakyan kong eroplano at sa Abu Dhabi ang stopover ng 1 oras lang. Sabi nila kapag 1 oras lang daw ang stopover, takbuhan daw yan ng mga connecting flight. So guys, pwede palang 2 baggage na pag-check-in. Yung baggage ko pala ay 40 kilos. Akala ko, hindi pwede ang 2 maleta kasi yun sabi ng kaibigan ko. Pero pwede pala na parang prepaid baggage siya kasi wala naman nakalagay na one piece 40 kilos. Pagkatapos ko mag-check-in pumunta na ako sa all departure area. Kung nagtatanong kayo bakit ako nakakakuha ng video, dahil yan dun sa binili kong camera na Insta360, hindi nila malalaman na kumukuha na pala ng video kasi nakakwentas lang yan sa katawan ko. Ito nga pala ang first at last line of security ng Heathrow Airport. Hindi strikto, walang koskos balungos, basta wala ka lang dalang bawal at mga matatalim na sandatang pangdigma. Pagkatapos ng X-ray scan, ay naghintay na lang ako kung saang gate ang papuntang Abu Dhabi. Hindi ka naman po maliligaw kasi kahit saan ka magpunta ay may malaking screen ng mga flight details at malalaki rin ang signage nila dito na parang billboard. At nung nalaman ko na kung saang gate ako maghihintay, ay pinuntahan ko na agad at bumili muna ako ng tubig. At tumawag mga itong 2 kumagkong kasama sa bahay. Bayad lang o 3. Kunwari ka pa dyan. Alright, pag uwi ko, tawagan mo din ako ha, parang ganito ha. Ayos ah. Hindi, pag uwi ako, yung nasa airport ako, tawagan mo din ako ha. Hindi, gusto ko yung ganyan, yung nasa airport ako dito. Kaya ano ka sa Pinas sa akin? Uuwi sa Pinas, anong ka? Sa Manila. Sasabihin ko pa bang mga lasing sila? O hindi na? Sa mga magtatanong bakit ako bumiyahe ng mag-isa, kasi di pa kami magkasama ng isang bahay dati, at di rin kami nagsabay ng holiday, at pinapa-holiday na kasi kami ng HR namin dahil baka maubusan at ma-reject na. Ang ganda naman ni Ma'am FA pero sorry Ma'am taken and happily married na me, kaya I don't entertain other girls na. Wala palang priority dito sa linya, kaya pala nakapasok kaagad ako. Ang ganda ng Etihad Airlines, yung windows niya electronics na, buttons na yung dimmable windows. At parang centralized ang pagset. Bagong-bago, amoy malinis. Wala talaga akong masabi. Babalik-balikan ko itong airlines na ito. Napaka-smooth din ng paglipad, puwera usog lang. Walang lubak sa alapaak. Sa mga bashers din na magsasabing, pati ba naman ganyan vlog pa? First time ko pa pong bumiyahe ng mag-isa, walang kasama, international flight pa, at first time ko ring umuwi papuntang Pilipinas. Lahat first time. At yan nakarating na ako ng Abu Dhabi, hindi naman ako naligaw kasi alam ko na kung saan terminal ako pupunta at anong gate dahil nakita ko sa monitor ng upuan ang next flight ko. Hindi po yun automatikong lalabas kundi hahanapin mo pa sa mga settings.
At yun paglabas ko sinundan ko lang ang mga signs kung saan ang connecting flight, hindi na ako nagtanong-tanong, parang sigurado talaga ah. Ang ganda din ng airport ng Abu Dhabi, napakalawak, ang haba ng nilakad ko, at wala ng security checking ng hand carry bag mo. Hindi tulad sa Riyadh, Saudi Arabia, galing ka na nga ng ibang airport, i-check ka ulit, at dadaan ka ulit sa X-ray scan. Ganda ng airport para ka lang namamasyal sa mall. Ang lamig pa ng aircon, di tulad ng iba dyan. Top worst airport in the world, nananakawan ka pa ng alahas, nakita nyo na ba yung nag-viral na video? At nauna pa nga akong pumila sa mga OFW ng Abu Dhabi. Sobrang dami din pala akong mga nakasabayang Filipino. Siyempre Manila destination mo, expect mo talagang puro Pinoy na yan. Sa flight ko papuntang Manila, nasa window seat na ako. Ang ganda ng view, nakakawala ng stress. Ni hindi ako nagka-jetlag, sana all. Siguro dahil nasanay akong magpuyat noong unang panahon, at dahil introvert ako, hindi nakaka-drain ng energy ang pag-travel para sa akin. Mas nakaka-relax pa nga. Napaka-smooth talaga ng paglipad ng Etihad, wala kang mararamdamang pag-uga. Hindi ka makakaramdam na parang bumagsak sikmura mo. Wala lang, relax lang. Selfie check, are you alright? Ito yung palatandaan na dumaan ka sa training ni Cranswick. Dapat 5 minutes ubos mo na pagkain mo. Hahaha. Nasa outer space na yata kami guys. Parang Mars na kasi yung nakikita ko. Yan na guys, natatanaw ko na ang Pilipinas. Sarap sa feeling. Sabi nila mga kasabayan mong OFW, pag uuwi ng Pilipinas magpapalakpakan daw yan, lalo na paglanding. Pero dito sa nasakyan ko, parang normal na lang sa kanila ang bumiyahe, parang ginawa lang banyo ang Middle East. Mga mayayaman siguro OFW ng Abu Dhabi, hehehe. Dahil nasa Pilipinas na ako, i-share ko lang sa inyo mga pinakamahirap bigkasin na salita. Tingnan natin galing ng Dober na to. Hihihi. 1, kinababagabagan. 2, kinatakhatakhan. 3, kinakikilabutan. 4, ninangasab-ngasab. 5, nangangalingasag. 6, pinakipakinabangan. 7, binabalakubakan. Sarap ako bagahe. 8, nangagsisinungaling. 9, sumasali sa limuot. 10, pinakakapakipakinabang. Ang galing naman pala ng Dober na to, mahusay. Bravo! At yun na nga, may paganito-ganito pa yung naiya, di rin naman pala gumagana. Yun pareha sa London Airport, na-scan lang barcode ng boarding pass, humaba pa tuloy yung pila. Pagkatapos ko dyan sa verify ng passport, nagtungo na ako kung saan makukuha bagahe ko. Tapos lumabas na ako. Uwi! Hi fans! Dami palang nakaantay sa akin dito sa airport, isa-isa lang ha, mahina kalaban. Wala pa naman akong ballpen dala para sa autograph. At ito na nga, yung numero 1 kong fans. Mapapakanta na lang ako ng I Just Wanna Love You Forevermore. Nagstay muna kami ng isang araw dito sa Manila, bago umuwi ng Davao. Kuan ni Nico? Dili, sa ako ng kauban. Asa man ko ay request. Wala asa man sila tawagan ko ni? Wala siya? Ah, At dito nagtatapos ang vlog na ito, dahil mauubosan na ako ng free dubbings. Unya maura to, sige kay naapakoy lakon. Palihog ko og subscribe, daghang salamat. Like og share na lang pud. Asa iya ha? Nama kay tubig. Ha? nasa sila sa bunong nagulat. Gingnan din mo binundot ha? Oh, 24 hours lang mga passport. Tara.